Bago po natin pakinggan yung pagsupalpal ni Jam Magno kay Alan Peter Cayetano, pakinggan po muna natin ang pagpapabiktim ni Alan Peter Cayetano kasama ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Panoorin po natin kung paano po sila nagpabiktim. Ito po. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying wag kami magtaas ng boses. What will you do, director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Nakita niyo po mga kababayan kung paano magpabiktima ang mga ito? Alam niyo, sa totoo lang, ang lahat ng nangyayaring gulo sa Senado ngayon, kasalanan po nila. Silang mga nang-agaw ng Senate presidency kay Senator Tito Soto. Sila po ang may kasalanan. Simula nung naupo sila bilang majority at naagaw nila ang Senate presidency from Senator Tito Soto, nagkagulo na po. 3 araw magkakasunod. Gulo ang nangyari sa Senado. Hanggang ngayon magulo po. Talagang kung ako pong tatanungin, sila po may kasalanan dito. Ngayon, pakinggan po natin ang pagsupalpal ni Jam Magno kay Alan Peter Cayetano. The Senate was not attacked. Stop playing the victim because it was not attacked. We know exactly what happened, or I know exactly what happened. Alan Peter Cayetano, the Senate President, protected somebody that he should have surrendered para wala na sanang gulo. You are not being attacked. In fact, you are being held accountable. Warrant of arrests are supposed to be served without obstruction. You obstructed that. Nagdrama ka pa. Delaying tactic na naman ba yan to protect Sara? Stop with the lies and the drama. Wala kayong ibang ginawa kundi manggulo. Pampagulo kayo ng Pilipinas, nakakaya kayo. You were given a tip to leave, were you not? You got caught by your own stupidity. Sana umalis kayo kasi hindi naman dapat kayo kasali. You are protecting somebody who is not worth protecting. Surrender Bato de la Rosa. Do the right thing, Alan. I completely and totally agree kay Jam Magno mga kababayan. Gaya po ng sabi ko, kasalanan po yan nila Alan Peter Cayetano. Sila po ang may kasalanan dito. Simula nung naupo sila sa leadership ng Senado, nagkagulo na. Natanggal pa yung mga magagandang chairmanship, yung mga committee chairmanship sa mga magagaling na senador, na mga Pilipino sana ang nakikinabang. Unang-una nangyari ang pagpapalit ng leadership, yung pang-aagaw ng Senate presidency. Diyan sa Senado, nangyari yan dahil gusto lang nilang protektahan si Sara Duterte at si Bato at iba pa nilang kaalyado na sangkot sa flood control, kickback, or corruption. Si Escudero, si Villanueva, si Estrada, at saka di umano'y si Marcoleta. Etong si Loren Legarda, may atraso din ng anak niyan. Tignan nyo mga kababayan, lahat sila na nagkaisa para agawin ng Senate presidency from Tito Soto.
from Tito Sen, sila po ay may mga kinakaharap na issue or atraso, mga kababayan. So maliwanag po sa atin na ginawa lang nila ito para protektahan ang kanilang mga sarili, mga kababayan. At talagang gulo po ang nangyari mula day 1 na naging Senate President itong si Alan Peter Cayetano, gulo po hanggang ngayon. Sunod-sunod na araw, andyan ang mga polis, ang NBI, ang Marines sa Senado, andyan ang mga reliyista. Parang naggulo ang bansa natin. Katatapos lang ng ASEAN Summit, ano na lang sasabihin ng mga investors na pumunta dito para mag-invest sa ating bansa after ng ASEAN Summit? Anong sasabihin ng mga diplomats? Anong mangyayari sa pagpopromote natin ng ating tourism after ng ASEAN Summit kung ganyan mga senador natin ang gumagawa ng problema? Dahil lamang sa dalawang tao, dahil lamang kay Sara Duterte at kay Bato de la Rosa, nagkakagulo po ang bansa. Hindi kayo maka-Pilipino. Kayo yung mga makapolitiko lamang. Ang inuuna nyo, mga sarili nyo, mga political interest nyo. Una sa lahat, bakit ba nagkaganyan si Bato at saka si Duterte? Dahil din sa mga kasalanan nila. Ngayon, nagmamakaawa si Bato sa presidente, sa publiko, sa mga supporters nila at humihingi siya ng tulong sa mga sundalo. Magkakaganyan ba siya? Mapupunta ba siya sa sitwasyong yan? Kung nung humihingi ng tulong at nagmamakaawa ang mga biniktima nila ng EGK ay binigyan nila ng due process? Magiging ganyan ba ang sitwasyon ni Bato at ng mga Duterte? Di ba hindi? Kasi ang yayabang nyo. Nakahawak lang kayo ng kapangyarihan, umabuso kayo. Kaya ngayon, sinisingil na kayo sa pang-aabuso nyo. At hindi kayo tatantanan ni Trillanes. Yan ang napala nyo, karma, kamalasan. Tapos nga hihingi kayo ng tulong sa publiko, sa Pangulo, sa sundalo. Wala na kayong hiya. Hindi kayo marunong mahiya, ang kapal ng mukha nyo. Pagkatapos nyo balahurain, basusin, at subukang patalsikin ng paulit-ulit si President Marcos Jr., hihingi ka ng tulong ngayon kay PBBM? Wala kang delikadesa. Bato de la Rosa, hindi po ba mga kababayan, nagkakagulo sila ngayon, nagkakagulo ang bansa ngayon dahil sa kanila. Dahil lamang sa pagprotekta nila, mga pansariling interest lamang nila ang kanilang inaatupag. Kung hindi sana nila tinatago si Bato dyan, magkakaroon ba ng gulo? Kung hindi sana nila pinoprotektahan si Sara Duterte, kung hindi sana nila inuuna ang kanilang pagprotekta sa kanilang mga sarili na mga senador na iyan na involved sa flood control corruption, magkakagulo ba ang bansa? Kaya sana po matuto na tayo. Kapag nagluklok po talaga kayo ng mga tiwali, problematic, masasama at mga sindikatong politiko, magugulo po talaga ang bansa natin, mga kababayan. Masakit man po itong sasabihin ko pero ito po ang totoo. Simula nung naging presidente si Duterte at naging vice president yung anak niya si Sara Duterte, nagkagulo-gulo po ang bansa. Hindi po tayo nagkaisa, nagkawatak-watak tayo lalo, nagkagalit-galit tayo, nagkasamaan tayo ng loob. Walang ganyan. Nung panahon ni President Pinoy Aquino, nagkakaisa ang mga Pilipino. Kung galit sa gobyerno, binabatikos ang gobyerno, magkakakampi ang mga Pilipino. Walang nagtatanggol sa gobyerno noon, nung time ni President Pinoy Aquino. Kapag may palpak ang gobyerno, binabatikos. Kapag may ginawang maganda ang gobyerno ni President Pinoy Aquino, pinupuri. Nagkakaisa ang mga Pilipino noon. Nagkakaisa sa issue ng West Philippine Sea, nagkakaisa na galit sa mga korap na senador na pinakulong. Pero nung naging presidente si Duterte, nagkawatak-watak. Ang mga bumabatikos sa kanya, binansagan niyang dilawan. Ang mga supporter niya, binansagan nila ang mga sarili nila na DDS. Nagkawatak-watak tayo hanggang ngayon, hati-hati tayo. Sinusubukan tayong pagkaisahin ni President Marcos Jr., pero andyan pa din ang kampo ng mga Duterte na talagang gusto pa na ihiwalay ang Mindanao. Evident yan. Pinopost yan ni Kiko Barsaga. Hanggang ngayon gusto nilang pagkawatak-watakin ang mga Pilipino, ang Pilipinas. Kaya hindi po talaga tayo magiging maayos at mapayapa at lagi tayong magkakagulo hanggat naandyan ang kampo nila. Lalo-lalo na kapag sila ang nanalo at mamayagpag sa 2028. Kung gaano kagulo ang Senado kahapon, magiging ganyan ang Pilipinas kapag yung mga DDS China tours at mga DDS politicians ang manalo sa 2028. Magiging ganyang kagulo.
tanim ebidensya, tanim intriga, tanim kaso, drama, kung ano-anong panlilinlang, panguutos sa mga Pilipino at magbabalikan po ang mga pinatalsik ng mga sindikato nila Senator Risa, yung mga pinakulong nila Senator Risa, yung mga pinakulong ni Trillanes, yan po ay magbabalikan mga kababayan. Kaya matuto na po tayo. Matuto na at madala na po tayo. Salamat po sa panonood.